Pinakahuling bulletin ng Palasyo ng Malacanang, ang public viewing ay maaari nilang yung mga tao na nagnanais suwaksi dito sa mga labi ni Secretary Robredo ay maaaring gumamit ng Gate 7 o pwede silang dumaan dun sa Gate 7 ng Palasyo ng Malacanang. Samantalang yung mga mismong kaanak, kaibigan o direktang kaibigan na kakaugnay ni Secretary Robredo ay sa Gate 6 naman. Samantalang humihiling din ng mga food at iba pang donasyon para na rin sa mga nagtutungo dito, lalo na yung mga nagsasaayos ng burol ay maaaring ipadala lamang ito sa Gate 4. Ito po yung pinakahuling advisory ng Palasyo ng Malacanang para dito sa iba't ibang mga sektor at grupo na nagnanais pumunta para dito sa burol ni Secretary Jesse Robredo. At ito'y para maisayos na rin yung mga taong nagpupunta dito at maihiwalay doon sa mga ano pa mang panganib, mga security security issues na maaaring mangyari sa kanila. Actually, doon pa lamang sa bahagi ng labas nitong Palasyo ng Malacanang, talagang secured na yung ating mga kababayan. At makikita ko nga dito mga kaibigan, mula doon sa pila pa lamang, wala talagang maaaring masabi ka dito. Magkakasama, mga government officials, mga may hirap nating kababayan, naghihintay ng kanilang pagkakataon na makasaksi sa mga labi ng dating kalihim at maging mga kaibigan, mga kapwa-empleyado ng gobyerno ang siya ngayong nagtutungo dito sa loob ng Kalayaan Hall. At bagamat bumagsak ang medyo malakas-lakas na ulan kanina, ngayon po huminto na at kahit papaano ay may mga inihanda namang mga tent ito pong Palasyo ng Malacanang para sa mga inaasahang dadagsa ng mga taong tutungo dito po sa Kalayaan Hall sa Malacanang compound. At George, may katanungan lang ako, yes, no? Attorney. Oo, you've said kanina na the whole time ay nandyan sa memorial service ang buong pamilya ni Secretary Robredo. At do you think, would you know kung gaano sila katagal palagay mo mananatili dyan sa Kalayaan Hall? Nobody knows from Malacanang o dun sa mga nag-aayos dito. Pero ang importante, hanggat nakikita ko sila sa camera, hanggat nakikita ko silang nakikisalamuha doon, ito po isang magandang indikasyon na talagang taos sa kanilang puso ang pagtanggap ng mga simpatya ng mga nagpupunta at nagpapaabot ng kanilang mga simpatya dito para sa yumaong kalihim. Actually, ito nga yung ikinatutuwa rin ng mga grupo ng media dahil sa kung nakakaya nilang magtagal doon, katulad ng binabanggit ko, hindi natin alam kung hanggang kailan pa sila nagsimula na walang pahinga, ito rin po yung magiging batayan ng mga media na nagtutungo dito. Napakagandang example na sineset ng pamilya ni Secretary Robredo. Pero George, medyo concerned kasi tayo sa kanilang health din, dahil mukhang hindi pa talaga nagpapahinga itong pamilyang to. Would we know kung mayroon din silang matutuluyan malapit dyan sa Malacanang o dito sa Metro Manila para naman makapag-freshen up o makapagpahinga ang pamilya ni Secretary Robredo? Yes, Attorney, tama ka. That we would confirm mamaya. At aalamin natin mula dun sa mga mismong grupo ng Malacanang na nangangalaga. Particularly, pag nakita natin lumabas na itong si Secretary Dinky Suliman dahil siya yung mismong nakadikit dun sa asawa ni Secretary Robredo simula pa kanina nang may pasok ito at magkaroon hanggang ngayon sa public viewing. So ayan ang isa sa ating titiyakin kung paano nila gagampanan yung hanggang bukas na tungkulin para dito sa pagbabantay sa mga labi ng yumaong kalihim. Gaano nakarami ang tao na nakapila dyan sa labas ng Malacanang, George? So far, ang nakikita kong pila ay yung abot lamang sa aking tanaw, pero napakahaba nito. Ang magandang bagay lamang dito, yung mabilis na pagdaan nila dun sa mga labi ng dating kalihim at masilayan lamang yung kanyang casket ay isang magandang bagay na agad din naman sila naglalabasan
dito po sa itinalagang gate ng para sa mga papasok dito sa Kalayaan Hall. So hindi gaanong nagka-clog dito sa loob ng Kalayaan Hall compound. At sa mga oras na ito nga, nakita ko na pumapasok yung ilan sa mga opisyal ng Kaya Natin Movement para pasimulan naman yung kanilang memorial service. Oo, ano? At mukhang napakarami niya. Nakikita namin dito sa studio yung iyong report, no, na yung iyong mga kuha na ang iba-iba pang mga personalidad sa ating politika ay nandito rin ngayon sa Malacanang. Tama yan. Sino-sino ba yung mga notable na personalities na dumating na dyan ngayon, George? Well, kanina nakita ko itong si United Nations Resident Coordinator, si Ugochi Daniels. At of course, yung cabinet officials, halos lahat sila nandito. May mga ilang artista na nakita na akong nagpunta dito. At more importantly, yung direktang mga tao na natulungan ng kalihim. At sila yung talagang nagpapakita ng intense na pagkilala sa kanyang mga kabeningan. Alam mo, kanina nga, bagamat sinasabi, medyo dahil mga bata nga yung kumanta o hindi nasusunod sa tono, pero yung kasabihan ng kanta na kinanta nila yung kantang Hero, talagang isang kahulugan lamang ito na matindi, maganda yung pagkilala na ginagawa nila sa dating kalihim. At yung pinakauling bahagi ng kanilang kanta, yung kanta ni Raymond Lauchenko, yung Farewell, dito na may mga ilang nagsitangis mula dun sa kanilang hanay. Oo nga, kahit nga dito sa studio, George, ay there's not a single eye that is dry nung kumakanta itong mga batang maralitang ito. At talagang lahat ng tao na nakapanood ng iyong coverage dyan ay naluluha doon sa kanilang mga pahayag. The sincerity you can feel hanggang dito sa studio, ano? Ganyan din ba yung general feeling na nandyan sa Malacanang ngayon, lalo na nung grupo pa ng Urban Poor yung nagbibigay ng tribute sa kanya? Minsan kong napasok yung Kalayaan Hall kanina bago actually magsimula yung public viewing. O sumubay lamang ako doon sa pagkakasimula. At talagang mararamdaman mo yung solemnness nung sitwasyon. At ramdam mo pa rin yung epekto ng mga yung mga pinagsasabi, mga tinuran ng ating mga urban poor groups. At maging yung mga mismong opisyal, makikita mo, manaka-naka tumatango, ibig sabihin pabor dun sa kanilang mga sinasabi o mga ginawa nito sa Secretary Robredo. Ang isang magandang bagay lamang o kailangan itanim sa ating mga kababayan at sa ating mga opisyal, yung binanggit nga nung isa sa kanina, dapat ituloy ang mga magagandang programang ito, ang mga direktang pakikipag-ugnayan sa mga mahihirap upang tuluyang maiangat yung kanilang kalagayan, lalong-lalo na kung ang mga ito ay nakatira nga sa mga delikadong lugar, lalo na sa mga waterways. Kani-kanina lamang, George, ay nahagip ng ating camera ang bunsong kapatid ng ating presidente. Malalaman ba natin o nalaman ba natin kung nakausap niya ang pamilya Robredo? Actually, hindi siya lumabas dito. Oo, hindi siya lumabas dito. Merong designated area ang media, especially dito sa mga nagsasagawa ng live. At tinitiyak naman itong mga grupo ng Malacanang na hindi makakaharang ang media dun sa mga taong yayaot pa rito para saksihan ang mga labi ng dating kalihim. At isa rin po ito sa mga magandang ehemplo na kinakailangan din natin igalang yung solemnness ng state funeral na Dito ito. natin makikita na up to the very end, yung order ng mga bagay ay talagang kontrolado pa rin, siguro living up to the standards of Secretary Robredo, hindi ba, George? Yes, tamang-tama ka, attorney. At minsan pa, napakaganda ng mga tinura nila at talagang overwhelming yung suporta, overwhelming yung mga magagandang salita na binanggit nila patungkol sa mga ginawa nitong sa Secretary Robredo. Actually, personally, nung una, sino nga ba sa akin si Jesse Robredo? Hanggang sa malaman ko, unti-unti, at yung kanyang pagkatao, isang Ramon Magsaysay awardee, isang leader na talagang nakapagbago ng isang
syudad, sa Bicol, makikita mong hindi lamang pala doon nagtatapos, kundi lalong-lalo na nung ipahayag ng mga mahihirap na sektor yung kanilang direktang pakikisalamuha sa nasabing kalihim. At tama sila. Kahit sa grupo ng media, pinagkukwentuhan nga namin dito, i-text mo lang itong si Secretary Robredo. George, may Hindi, katanungan oo. si Kirby dito sa Yes, studio. go ahead, Kirby. George, matanong ko lang, may nakita naman natin yung, ano ba yung reaksyon ng asawa ni DILG Secretary Robredo matapos siyang masaksihan yung pagdagsa ng mga tao na nagmamahal, maging yung mga kababayan nating Pilipino nag-abang, simula dyan ng ihatid mula sa NAIA Airport hanggang dalahin ng Malacanang at yung mga nag-aantabay pa rin, gaano ba niya ito tinanggap? Actually, yung pagpapakita ng suporta ng ating mga kababayan na kung para sa ating mga kababayan ay normal lamang, pagdating dun sa asawa ay talagang nagpapasalamat naman siya dun sa overwhelming na suporta. Hindi man ito direktang masabi sa media, nakikita natin ito mula dito sa ating mga lente, sa ating mga kamera. Dahil kung hindi niya ito sinusuportahan, hindi siya mananatili ng hanggang ngayon dito po sa loob ng Kalayaan Hall. Bagamat batid natin na siya'y pagod na, halata naman ito sa kanyang ipinapakita ng kanyang physical na kaanyuan ngayon. At bagamat nandun yun pagod, pero composed pa rin siya na humaharap sa mga tao, nakikipagkamay every now and then sa mga lahat ng nagsasalita. Kinamayan niya ito. At lahat ng mga taong nagtutungo at nagnanais siyang lapitan, maabutan ng kaunting simpatya, ay kanyang binabati mula doon na rin sa ating paghagip ng camera dito sa loob ng Kalayaan Hall. Kamusta naman, George, yung security dyan sa loob at sa labas ng Palasyo ng Malacanang? Napaka maayos ng seguridad, Kirby. Actually, kahit ako ay meron ng media ID na in-issue mismo ng Malacanang, hindi agad-agad nilang pinapapasok upon orders ng kanilang mga superior. Pero ang yung mga tao na hindi naman na-issuean ng ID o yung mga basta na lamang pupunta dito para lang, of course, bahagi ng public viewing, talagang ini-screen ng masyado. At merong mga scanner doon sa pinakalabas. At bago ka tuluyang actually makapasok doon sa hall, kung saan nandun ang mga labi ng dating kalihim, ay isa pa uling security procedure ang iyong dadaanan. Pero as of the moment, ay talagang pinapasok na muna yung mga nasa labas kanina upang ipaghanda nga dito sa memorial service naman ng Kaya Natin Movement. Alright. George, sino mangunguna dito sa Kaya Natin Movement para dito sino mag-host sa kanila ng Kaya Natin Movement para sa kanila memorial kay Secretary Robredo? Ang binabanggit ng mga kaibigan natin mula sa Malacanang ay Harvey Ke. Si Harvey Ke, yung sa Kaya Natin Movement. Nakita ko na rin sila dating Governor Grace Padaka na nasa loob. At ito lamang yung anytime from now, hinihintay natin yung